Sa nakaraang video ay natapos tayo sa ating bida na kausap ang makapangyarihang Empress na siyang nagligtas sa kanya sa nalalapit na pagkasawi sa kamay ng mabangis na halimaw. Maya-maya pa ay muli nang nagtanong ang makapangyarihang si Shangguan Zuan sa ating bida kung kilala ba nito ang cultivator na si Ling Tianju at kung may narinig daw ba ang ating bida patungkol dito. Naagad naman sinagot ni Ye Xinghe at sinabi nitong ngayon pa lamang niyang narinig ang pangalan ng cultivator na binanggit ng makapangyarihang si Shangguan Zuan at ni minsan ay di pa siya nakarinig ng anumang patungkol dito. At nang marinig ng makapangyarihang Empress ang mga sinambit ni Ye Xinghe ay agad na din itong tumalikod habang sinasabing kung di alam ni Ye Xinghe ang patungkol sa cultivator niyang hinahanap ay wag na lang nitong intindihin ang kanyang mga itinanong sa kanya patungkol dito. Subalit bago pa tuluyang makaalis ang makapangyarihang si Shangguan Zuan ay agad nang nagsalita si Ye Xinghe at sinabi nitong siya ang nagdala sa kanya sa lugar na ito subalit nasaan naman ang kasama niyang babaeng cultivator na si Xia Yuning dahil wala ata ito sa kuwebang kanyang kinalalagyan. At ang katanungan ni Ye Xinghe patungkol kay Princess Yuning ay agad din namang sinagot ng makapangyarihang si Shangguan Zuan at mariin itong sinabing ayos lamang ang cultivator na binabanggit ni Ye Xinghe kaya't wala itong dapat ipag-alala sa kalagayan nito. At ang sinambit ng makapangyarihang si Shangguan Zuan ay agad namang naunawaan ni Ye Xinghe na makikitang mariing nakatingin sa makapangyarihang Empress habang patuloy pa ding iniisip ang kalagayan ng kanyang kasamang si Xia Yuning dahil batid niyang nagtamo din ito ng pinsala sa una nilang salpukan laban sa Tianji Demon Beast. At ang malalim niyang pag-iisip patungkol sa kay Princess Yuning habang nakatingin sa makapangyarihang Empress ay agad naman itong napansin kaya naman tiningnan niya rin ito pabalik nang may pagtataka sa kung bakit ganito ang ekspresyon ni Ye Xinghe. Kung saan agad na nagsalita si Ye Xinghe nang makita niyang muling lumingon ang makapangyarihang Empress at marahan niyang sinabi na ang pagliligtas nito ng kanyang buhay ay isang malaking utang na loob niya dito. At sinabi din ng ating bida na handa niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya mabayaran niya lamang ito sa kabutihang ginawa ni Empress Shangguan sa kanya at matapos niyang magsalita ay tiningnan niya ng mariin si Empress Shangguan na animoy iniintay ang magiging nitong tugon sa kanyang mga sinabi. Kung saan makikita naman itong tila nag-iisip sa kanyang gagawin sa iniaalok ni Ye Xingheng kabayaran ng pagliligtas niya ng buhay nito sa pangil ng mabangis na Tianji Demon Beast. At ang hindi niya naman pagtugon ng mabilisan ay naunawaan naman ni Ye Xinghe kaya naman binigyan niya pa ito ng ilang sandali upang mapag-isipang mabuti ang pabor na kanyang ibinabalik sa makapangyarihang Empress na makikitang nakatingin sa ating bida habang iniisip ang kanyang sasabihin. At ang matagal nitong pag-iisip habang nakatingin sa ating bida ay makikitang nagdala naman dito ng bahagyang pagkabahala dahil iniisip nitong baka ikulong na lamang siya ng makapangyarihang Empress sa kuwebang kanilang kinalalagyan habang buhay upang may makasama ito dito. Habang patuloy naman sa pananahimik ang makapangyarihang Empress na nakatingin lamang kay Ye Xinghe at di makapagdesisyon sa kanyang sasabihin na lalo pang ikinabahala ni Ye Xinghe sa pag-aakalang tumama na nga ang kanyang iniisip patungkol sa pananahimik ng makapangyarihang Empress. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandaling pag-iintay ni Ye Xinghe sa tugon ni Empress Shangguan ay nagsalita na din ito at marahan niyang tinanong kung ano ang pangalan ng ating bida sa di pa malamang dahilan. Ang katanungan naman ng makapangyarihang Empress ay agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nito ang kanyang ngalan habang namamakas sa mukha nito ang bahagyang pagtataka dahil wala siya idea sa kung bakit inaalam ni Empress Shangguan ang kanyang pangalan. At matapos magpakilala ng ating bida sa makapangyarihang si Empress Shangguan ay muli na itong nagsalita kung saan agad na kinlaro ng makapangyarihang si Empress Shangguan kung totoo ba ang kanyang narinig kay Ye Xinghe na handa ang ating bidang gawin ang lahat ng makakaya nito makabayad lamang sa pagliligtas niya ng buhay nito mula sa kapahamakan. Nakumpiyansa namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong ang ginawa nitong pagsalba ng kanyang buhay sa kapahamakan ay isang malaking utang na loob kaya't nararapat lamang na gawin niya ang lahat upang makabayad sa kabutihan ng makapangyarihang Empress. At nang marinig ng makapangyarihang Empress ang sinambit ni Ye Xinghe na talagang desidido itong magbayad ng utang na loob sa kanya ay agad niyang sinabi na kung ganun ay mabuti. Dahil sa future ay hahanapin niya si Ye Xinghe upang ipagawa dito ang tulong na kanyang ninanais para makabayad ito sa kanya at dagdag pa ng makapangyarihang Empress na kailangan ni Ye Xingheng maging malakas sa hinaharap ng makasigurado siyang humihinga pa ito sa oras na kailanganin na niya ang ating bida.
At nang marinig ni Ye Xinghe ang pinagsasabi ng makapangyarihang Empress ay agad niya itong tinugunan at sinabi niyang makakaasa ito sa kanya basta't kaya niya ang anumang hilingin nito ay di ito mabibigo na umasa sa kanya. Kaya naman agad na sinabi ng makapangyarihang Empress kay Ye Xinghe na para makasigurado talaga siyang muli silang magkikita sa hinaharap ay meron siyang isang regalo na ibibigay para dito. At matapos niyang masabi kay Ye Xinghe na meron siyang ibibigay dito ay agad niya rin itong sinabihang huwag gagalaw at absorb na lamang ang kanyang regalo para sa kanya at kailangan niya lamang magtiwala sa kanya. At matapos nitong magsalita at balaan ang ating bida ay makikitang agad na din niyang ilinapat sa dantian ng ating bida ang nagliliwanag niyang daliri senyales na sisimulan na niyang ibigay ang nasabi niyang regalo kay Ye Xinghe. At nang may lapat na niya ito ng tuluyan sa dantian ni Ye Xinghe ay bigla na lamang lumakas ang liwanag na nanggagaling sa kanyang mga daliri, habang may pagkamangha lamang itong pinapanood ni Ye Xinghe na kasalukuyan pading nakahiga sa malamig na sahig ng yelo. At nagpatuloy lamang ang pagbibigay ng makapangyarihang Empress kay Ye Xinghe ng isang nag-umapa na enerhiya habang lalo naman itong ikinamamanghan ng ating bida na mariin lamang nakapanood sa ginagawa ng makapangyarihang Empress sa kanyang dantian. Maya-maya pa ay naubos na din ni Ye Xinghe absorb ang nag-umapa na enerhiya mula sa daliri ng makapangyarihang Empress kaya naman makikitang agad na din ni Empress Shangguang iniurong ang kanyang mga kamay senyales na tapos na din siya sa kanyang ginagawa sa dantian ng ating bida. At matapos ng makapangyarihang Empress na maibigay ang sinabi niyang regalo para kay Ye Xinghe ay nagkaroon naman ng bahagyang katahimikan sa pagitan ng dalawa at makikitang tila nagtataka si Ye Xinghe sa kanyang dantian dahil tila wala naman ditong anumang pagbabago. At sa isip-isip ng ating bida habang may pagtatakang nakatingin sa kanyang dantian na maski pakiramdam niya ay tila wala man lang siyang maramdamang kahit kaunting pagbabago sa kanyang dantian at nang maanalisa na niya ang kanyang dantian ay naisip nitong mukhang pinaglululuko lamang siya ng makapangyarihang Empress dahil ni wala man lang naging resulta sa ginawa nito. Subalit habang naghihinala si Ye Xinghe sa makapangyarihang Empress ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kung anong bagay sa kanyang dantian at makalipas pa ang ilang sandali ay ang nararamdaman niyang kakaiba dito ay bigla na lamang naging apoy na naglalagablab sa kanyang dantian. Kasunod nito ang biglaang pag-umapa ng aura sa dantian ni Ye Xinghe na may kaakibat na sakit dahil makikitang tila napapahawak pa si Ye Xinghe ng mahigpit sa nagyayelong higaan na kanyang kinalalagyan. Makalipas pa ang ilang sandali ay lalo pang tumindi ang init na kanyang nararamdaman sa kanyang dantian kaya naman napahiyaw na si Ye Xinghe sa sobrang init na kanyang nararamdaman dito. At habang nagsisisigaw si Ye Xinghe na namimilipit sa higaan ay makikita namang patuloy lamang itong pinagmamasdan ng makapangyarihang Empress na nasa kanyang tagiliran na animoy inaalam kung anong magiging resulta ng kanyang isinagawa sa ating bida. At habang namimilipit si Ye Xinghe sa sakit ay napapaisip itong sa sobrang init ng kanyang dantian ay para na itong sisibog at nag-aalala pang iniisip ni Ye Xinghe na mukhang ang lahat ng kanyang star energy na pundasyon ng kanyang lakas ay masusunog lamang lahat. At ang sobrang paghihirap ni Ye Xinghe sa kanyang nararamdamang init ay naging dahilan ng pagkapuno ng malakas na sigaw sa loob ng stalactite cave na kanilang kinaroroon ng dalawa ng makapangyarihang Empress. At matapos kay Ye Xinghe ay lumipat naman ang iksina sa bakana ng Dark Moon Supreme Family na kinabibilangan ng mga hangal na cultivator na gustong pumuslang kay Ye Xinghe. Kung saan makikitang kasalukuyan ang nakabalik ang 6 na mga hangal na siyang nagbalak na pumuslang kay Ye Xinghe at sa prinsesa ng North Guardian Lord Mansion na si Xia Yuning. At makikitang agad ang mga itong nagbigay galang sa mga hangal na naroroong nakaupo sa ang 4 na elder ng Dark Moon Supreme Family at ang hangal na patriarch na si Liang Xiang katabi ang hangal niyang si Steward Shen, at makikitang namamakas sa mukha nila ang pagkasabik na marinig sa 6 na mga hangal ang kanilang tagumpay na mailigpit si Ye Xinghe. Maya-maya pa ay nagsalita na ang hangal na si Patriarch Liang Xiang at mariin nitong tinatanong sa 6 na mga hangal kung ano ng balita sa kanilang ipinag-utos na pagpalang sa batang si Ye Xinghe ng Asher Feather Clan at bakit wala ang mga itong dalang bangkay ng kanilang ipinaasikaso sa mga ito gaya ng kanilang ipinag-utos. At ang katanungan ng patay gutom na si Liang Xiang ay agad namang tinugunan ng leader ng mga hangal na cultivator at sinabi nitong inunahan nila si Ye Xinghe sa Blue Carp Lake upang tambangan subalit nagawa lamang nila itong mapinsala ng malubha dahil di nila inaasahang napakabilis pala ng ating bidang tumakbo kaya nagawa nitong makatakas sa kanilang ginawang pananambang.
At dagdag pa ng hangal na agad din naman nila itong hinabol upang paslangin subalit di nila inaasahang meron palang isang 8th grade Tianji Demon Beast sa isla na tinakbunan ng ating bida. At bago pa sila makakilos para paslangin ito at dalhin ang ulo nito sa kanila ay agad na itong linintakan ng malaking halimaw at kitang-kita nilang 6 na matagumpay itong nalumad ng malaking halimaw bago pa sila agarang lumisan upang di pagbalingan ng galit ng Tianji Demon Beast sa isla. At nang marinig ng patay gutom na si Liang Xiang ang mga pinagsasasabi ng mga hangal nilang inutusan ay tila di agad ito naniwala sa kanila at mukhang pinaglululuko lamang siya ng mga hangal. Kaya naman muling nagsalita ang leader ng kanilang inutusan at sinabi nitong matapos nga nilang makitang matagumpay na si Ye Xingheng linintakan ng malaking halimaw ay agad na din silang umalis upang di na sila pagbalingan pa ng gutom ng malaking halimaw sa isla at buti na lamang ay nakaligtas pa din sila sa mga kamay nito. At ang mga kahibangang pinagsasabi ng hangal na leader ay di naman pinaniwalaan ni Liang Xiang at nanggagalaiti nitong sinabi sa mga hangal na kung talagang merong isang 8th grade Tianji Demon Beast sa isla ay papaanong nagawa pa ng mga itong makabalik ng di man lang nababawasan na lubhang imposibleng mangyari. At mariin pa nitong dagdag na mukhang di ata mga ito batid ang karampatang parusa para sa pagsisinungaling sa isang patriarch ng pamilya na gaya niya, kaya't mukha dapat na niyang iparanas sa mga ito ang parusang kanyang sinasabi para matauhan ang mga ito sa kanilang mga kahibangan. At nang marinig nila ang sinambit ng hangal nilang patriarch ay takot ang mga itong nagbigay galang habang sinasabing di nila magagawang magsinungaling sa kanilang Panginoon. At ang kanilang mga pinagsasabi patungkol sa utos nitong pagpalang sa batang si Ye Xinghe ay 100% totoo dahil kitang-kita ng dalawa nilang na matagumpay nang napaslang si Ye Xinghe sa kamay ng halimaw na kanilang binanggit. At habang kinakabahan dahil sa sinabi ng kanilang patriarch ay muli niyang inulit ang kanyang mga pinagsasabi kanina patungkol sa ating bida kung saan sinabi niyang talagang di nilang inaasahang napakabilis ni Ye Xinghe dahil nagawa nitong makatakbo sa kanila ng malayo sa madaling panahon lamang kahit na nagawa na nila itong mapinsala ng malubha. Subalit tila kakaunti ang swerte nitong tinataglay sa katawan dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo ay di nito napansing meron palang isang mapanganib na 8th grade Tianji Demon Beast sa kanyang pinatutunguhan dahil upang agad siya nitong malantakan at maging hapunan ng wala man lang kalaban-laban. At dagdag pa nitong pagpapaliwanag na kaya lamang sila nakatakas ay agad na nilang napansin ang dambuhalang halimaw habang hinahabol si Ye Xinghe kaya naman agad silang nakapagtago at mula sa kanilang kinatatayuan ay kitang-kita nilang 6 na talagang kinain ng Tianji Demon Beast si Ye Xinghe, at dagdag pa nito na maging ang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion na si Xia Yuning ay tila minalas din sa pagsama kay Ye Xinghe dahil maging ito ay naging panghapunan lamang ng dambuhalang halimaw sa isla. Subalit ang mahabang paliwanagan ng hangal na leader ay makikitang tila di man lang pinaniwalaan ng patay gutom na si Liang Xiang na mariin lamang nakatingin sa mga ito at iniisip kung totoo ba ang mga pinagsasasabi ng mga hangal o hindi dahil kung magkataong gumawa agad sila ng aksyon para asikasuhin ang Asher Feather Clan at magkataong buhay pa ang ating bida ay siguradong malalagay sila sa alang-inang sitwasyon dahil sa lakas ng background nito. At nang makita ng hangal na si Steward Chen na mukhang di naniniwala ang patriarch ay minabuti niyang sabihing mukhang nagsasabi naman ng totoo ang mga cultivator na kanyang inupahan upang tapusin si Ye Xinghe at kung magkataon mang bigla na lamang bumalik si Ye Xinghe at mapatunayan nilang buhay pa nga ito ay saka na lamang nila parusahan ng kamatayan ang 6 na mga hangal. At nang marinig ni Liang Xiang ang sinambit ni Steward Chen ay agad niyang kinlaro sa mga hangal na cultivator na kung talaga bang totoong nakita nilang matagumpay na napaslang ang batang si Ye Xinghe sa kamay ng 8th grade Tianji Demon Beast dahil kung magkataon ay siguradong agad niyang ipapupugot ang ulo ng mga ito sa harap ng publiko upang wala nang sino mang magawa pang makapang loko sa katulad niyang patriarch. At ang kanya namang paninigurado patungkol sa pagkasawi ng ating bida ay agad namang pinatotohanan ng mga hangal at sinabi nilang buhay ang kanilang itataya para sa kanilang mga pinagsisibing ulat patungkol sa kanilang tagumpay. At nang marinig ng dalawang patay gutom ang pinagsasabi ng mga hangal na animoy talagang siguradong sigurado sa kanilang mga sinasabi ay agad na nagkatinginan ang dalawa upang pag-isipan kung anong gagawin nila sa mga hangal. Maya-maya pa ay maririnig na tuluyan ng pinaalis ng patriarch ang mga cultivator na kanilang inutusan para sa pagpalang kay Ye Xinghe sinialis na nagpaniwala na nga ang mga hangal sa kahibangang pinagsasabi ng 6 na cultivator kahit na wala naman ang mga itong matibay na ebidensyang makakapagpatutuo sa kamatayan ni Ye Xinghe.
At nang marinig ng anim na maaari na silang lumisan ay tila nakahinga na ang mga ito ng maluwag at agad na tinanggap ang utos ng kanilang hangal na patriarch na si Liang Xiang. At matapos ang kaganapan sa mga patay gutom na may mga katungkulan ng Dark Moon family ay lumipat naman ang eksena sa silid ni Liang Yu kung saan isang tagapagbalita ang nagulat dito patungkol sa pagkasawi ni Ye Xinghe sa kamay ng mga cultivator na inutusan ng kanyang ama. At dagdag pa ng tagapag-ulat na mula ngayon ay wala ng katatakutan pang cultivator ang kanyang young master dahil kasalukuyan ng walang buhay ang kinatatakutan nitong si Ye Xinghe ng Azure Feather Clan, habang makikita naman ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu na mariin lamang na pinapakinggan ang sinambit ng nag-ulat patungkol sa pagkasawi ng ating bida. At matapos niyang marinig ang ulat patungkol dito ay agad siyang napalagay sa malalim na pag-iisip kung saan sa isip-isip ng magnanakaw ng panty na kung nagkataong lumakas pa si Ye Xinghe ay siguradong makikinabang din naman siya dahil sa pagiging magkaibigan nilang dalawa subalit di niya lubos maisip na maiksi lamang pala ang buhay nito at madali lamang pala itong masasawi ng ganun lang, sa ni Alice na nagpaniwala din ang magnanakaw ng panty sa balita ng kanilang taga-ulat. Subalit ang kanyang panghihinayang sa pagkasawi ni Ye Xinghe ay agad din naman niyang inalis sa magulo niyang isipan dahil wala na din namang magagawa pa ang kanyang panghihinayang na magkaroon ng isang malakas na kaibigan dahil kasalukuyan na itong walang buhay. At matapos sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu ay muling lumipat ang eksena sa gitnang bahagi ng Blue Carp Lake kung saan makikita ang isla na pinangyarihan ng laban sa pagitan ni Ye Xinghe at ng mapanganib na dambuhalang Tianji Demon Beast. Kung saan makikita dito si Xia Yuning na kasalukuyan pa ding walang malay kung saan mapapansing may kung anong halimaw ang nasa kanyang tabi at kasalukuyan siya nitong pinag-aamoy sa di malamang dahilan na animoy gusto din siya nitong gawing hapunan. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na din itong nagkaroon ng malay kaya naman agad na din itong iminulat ang kanyang mga mata upang tingnan kung ano naman ang kanina pa paamoy-amoy sa kanyang katawan. At habang nag-iinat ay sinabihan nito ang isang demon beast na tumigil na ito sa paglalaro sa kanyang paligid dahil ayaw niya ng magulo, subalit di niya napagtanto na ang kanya palang sinasabihan ay hindi si Ye Xinghe kundi isa na namang halimaw na kasalukuyang nakalapit sa kanya. Maya-maya pa ay lininggan na din ni Princess Yuning ang aayaw tumigil na halimaw at bigla siyang natahimik ng dahil sa pagkagulat sa sumambulat sa kanyang dambuhalang lubo na may maamong mukha. At nang mapagtanto na niyang isa na naman pala itong halimaw at hindi ang ating bida na kanyang inaakala ay maririnig na napasigaw ito ng malakas dahil sa lubhang pagkagulat at takot sa malaking lubo sa kanyang tabi. At sa sobrang takot ni Princess Yuning sa dambuhalang lubo ay napaupo na ito habang kinakabhang tinatanong ang kalangitan kung ano na namang kamalasang ibinigay nito sa kanya dahil kakatapos pa lamang niyang mamahinga dahil sa pagod sa pakikipaglaban sa Tianji Demon Beast subalit sa kanyang pagdilat ay meron na namang panibagong problema siyang makakaharap. At nang dahil sa takot ay papatakbo na sana ito subalit agad din naman siyang natigilan nang mapansin niya ang maamo nitong mukha kaya naman agad niyang napagtanto na walang balak sumalakay ang dambuhalang lubo gaya ng kanyang iniisip dito kani-kanina lang. At habang tinitingnan niya ang dambuhalang halimaw ay napag-alaman niyang wala nga talaga itong balak na umatake sa kanya at gawin siyang hapunan dahil sa amo ng mukha at mga mata nitong tinataglay na animoy nagsasabing wag siyang matakot sa kanya. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mangyayari sa pagitan ng dambuhalang lubo at ni Princess Yuning kung saan isang sulat ang bigla na lamang kukunin nito at ibibigay kay Xia Yuning at ang nilalaman ng sulat ay patungkol sa kalagayan ng ating bida kasama ang makapangyarihang Empress. Dahilan upang iba ang maisip ni Xia Yuning sa mga ito kaya naman makikitang labis itong nanggalaiti sa pag-iisip sa dalawa ng magkasama. Bukod pa doon ay gagawa na nga ng aksyon ang mga hangal na miyembro ng Dark Moon family upang pahirapan ang Azure Feather Clan na kinabibilangan ng ating bida. Kung saan magdudulot sila dito ng labis na kaguluhan at papaslang ng di mabilang na miyembro ng Ye family at wala ang mga hangal na palalampasan bata man o matanda sa mga ito. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.